Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Nang makarating kami sa restaurant ay pinaghilan niya ko ng upuan. Tipid akong ngumiti sa kanya at sabay umupo. "Salamat sir. I told you, you can call me Wang." Aniya at umupo na rin. Munti ko na yung makalimutan. "Sorry po, hindi po kasi ako sanay." He smirked and picked the menu on the table. "Ngayon Trisha ay masanay ka na. Lalo na at liligawan kita." Napasinghap ako. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi pa ako pumapayag, pero hindi ako makapagsalita na mahagip ng tingin ko ang isang mata. Namilog ang mata ko nang nakita ko si Mateo. May kasama siyang babae na tumatawa sa harap niya. Napakurap-kurap ako at biglang nag-iwas ng tingin. Kumirot ang puso ko sa hindi malamang dahilan. Dito ko lang pala siya makikita. Hindi na dapat ako magtataka. Hindi talaga siya seryoso sa akin. "Darling, are you alright?" Narinig ko na sambit ng babae. Hindi ka yata nakikinig sa akin eh. Sumikip ang dibdib ko at napayuko na. Kagat-kagat ko ang labi ko at naikuyom ko ang kamay ko. Sabi ko na, hindi siya seryoso sa akin. "Trisha, are you alright?" Napasingap ako at natauhan. Napakurap-kurap ako at hinarap ang nag-aalala kong sir. "Po?" "You space out," sabi niya sa akin. "I'm asking you, what do you want?" He handed me the menu. "You can pick whatever you like, Trisha." Tumango ako at dali-daling tinanggap ang menu. Hindi na muli ako tumingin sa banda ni Mateo. Hindi ko na kailangan iba pang explanation galing sa kanya. Sapat na rin na makita ko para mapatunayan ko na hindi siya seryoso sa akin. Sino naman ang seryoso sa babaeng may anak na? Nangangarap ba ako? Kung siguro mayaman na babae ako, meron pa. Pero hindi na ako yung dating Trisha, na lahat ng lalaki ay lulud sa akin basta lang makadate nila ako. Ngayon ay ibang iba na. Tahimik ako habang si sir naman ay panay ang kwento tungkol sa mga bagay-bagay. Naiilang ako dahil na rin nakatitig si Mateo sa akin. Ni hindi niya pinapansin ang kadate niya dahil nasa akin lang ang tingin niya. "You are not from here?" sabi niya sa akin. Tumango ako at medyo kinabahan. Kilala niya siguro ang mga magulang ko, pero hindi niya siguro alam na anak ako ng dalawang iyon. Huminga ako ng malalim. Nagdadalawang isip ako kung ano ang isasagot ko, pero hindi naman ako pwedeng gumawa ng istorya. "Hindi. Lumipat ako rito 4 years ago." Lumunok ako at hindi na siya matignan. "How old is your daughter, Trisha?" "You're 22, right?" Tumango ako. Magpo-4 na po siya. Akmang magtatanong pa sana siya, ngunit natigil lang nang biglang dumating ang waiter. Mabuti na lamang at dumating siya dahil hindi ako komportable. Baka mawalan ako ng trabaho kung sasagutin ko siya na hindi naaayon sa kanya. "Let's eat." Tumango ako at saka kinuha ang kutsara at tinidor sa lamesa. Napalunok ako nang sulyapan ko ang lamesa ni Mateo na sa akin pa rin ang kanyang titig. Umiwas ako at saka nagsimula ng kumain. Halos hindi ko malunok ang beef na kinakain ko dahil sa sobrang kaba. "By the way," bumuntong hininga si Mr. Wang at saka ibinaling ang tingin sa isang waiter na may dalang mga bulaklak. Umawang ang labi ko at biglang nabilaukan. Napaupo ako at saka agad inabot ang tubig. Agad namang napatayo si Mr. Wang at saka agad akong binigyan ng tissue. Patuloy pa rin ako sa pag-ubo at napasinghap ako nang hinawakan niya ang baba ko at siya na mismo ang pumunas sa basa ng labi ko. Naistatwa ako sa kanyang ginawa
at narinig ko lang ang pagbagsak ng isang bagay sa kabilang table. "Mateo, are you okay?" Nag-aalalang tanong ng babae. Panay pa rin ang punas ni Sir pero pinigilan ko na siya. "Ako na po." Tumikhim ako at saka kinuha ko ang tissue sa kanyang kamay at ako na ang pumunas sa sarili. Tumikhim si Mr. Wang at bumalik siya sa kanyang upuan. Kinuha niya ang bulaklak na galing sa waiter at sinanyasan na ito na umalis. Halos hindi na ako makahinga. Dagdag pa ang madilim na titig ni Mateo sa akin. Mas lalo lang akong hindi makahinga. "This bouquet is for you," sabi niya at ibinigay sa akin ang bulaklak. "I hope you like it, Trisha." Hindi ko alam kung tatanggapin ko ba ito o hindi. Masyado na akong nadala sa tensyon at emosyon. Pero sa huli ay tinanggap ko pa rin ang bulaklak at napatingin dito. Napalunok ako. "Salamat." Nang nag-angat ako ng tingin sa kanya ay ngumiti siya sa akin. "Walang anuman. So, let's continue eating. This is our first date." Napasingap ako sa kanyang sinabi pero hindi na lang ako nagreklamo. Sa kabilang banda ay tahimik na si Mateo at ang babaeng kasama niya. Hindi na muli ako sumulyap dahil mas lalo lamang nadadagdagan ang kaba sa dibdib ko. Nang natapos ay lumabas na kami ng restaurant. Kinagat ko ang labi ko habang daladala ko pa rin ang bouquet na bigay niya sa akin. Tumikim ako at tumingala sa kanya. Pwede ba mag-half day muna ako ngayon?" Pakiusap ko sa kanya. "May pupuntahan kasi ako." "Samahan na kita, Trisha." Pagpresenta niya, na agad ko namang tinanggihan. "Hindi na. Salamat sa lunch at sa pabulaklak." Tumango siya, sabay ngiti sa akin. "I hope there's next time, Trisha." Hindi ako sumagot. Biglang natahimik ang paligid. Maya-maya ay binasag naman niya ang katahimikan. "So, take care of yourself," aniya at saka pumasok na siya sa kanyang kotse. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko at saka tumango na lang. Pinagmasdan ko ang pag-atras ng kanyang kotse hanggang sa lumayo na ito. Bumuntong hininga ako at saka napatingin sa bulaklak kong hawak. Lumapi ako at napapikit na lamang. Akmang aalis na sana ako nang biglang nag-beep ang phone ko. Kinuha ko ito at bumungad sa akin ang mensahe ni Mateo na nagpakaba sa akin ng husto. "That man really did try to date you, ha?" Gusto kong magalit. Ano ba ang paki niya? Siya rin naman na. At saka, hindi naman date iyon. Lunch lang iyon. Lunch. Hindi ko na siya nireplyan at umalis na sa lugar. Talagang pinormahan ka talaga ni Sir, ano? Umawang ang labi ko at hindi magawang magsalita. Matapos ang araw na iyon ay naging usapan na ako sa mga katrabaho ko. Hindi maiwala ang kaba ko, lalo na't curious sila. Hindi man ako pumayag na pormahan niya ako o ligawan. Akala ko rin ay lunch lang. Hindi ko alam na may pabulaklak din pala. Siguro nasa isip ni Mr. Wang ay pumayag ako, pero ang totoo ay hindi naman. Gusto kong linawin iyon sa kanya, ngunit naungasan lang ako ng sobrang kaba. Idagdag pa roon si Mateo. Hindi ko maintindihan si Mateo. Bakit siya ganun makatingin? May kasama naman siyang ibang babae. Hindi siya nagparamdam sa akin pagkatapos niya akong dalhin sa kotse para mag-usap. Tapos makikita ko na lang siya na may kasamang babae. Kasama niya yung nakita ko siya sa labas ng restaurant at tinawag pa siya na darling. Kaya mas lalo lang ako na nadismaya. Alam mo, napapansin ko na rin yan si Sir noon pa. Sabi ni Aaron sabay kindat sa akin. First day mo pa lang, iba na talagang titig sa iyo. Ang ganda mo rin kasi, no? Hindi halatang kapos sa buhay. Pinasadahan niya ako ng tingin. Umiwas ako at hindi ko magawang magsalita. Akmang may dadagdag pa na katanungan sila sa akin nang may pumasok. Busangot ang mukha at halos maubusan ako ng hininga nang hindi man lang siya nagtungo sa mga bakanting upuan. At dire-diretso ang lakad niya patungo sa amin, lalo na sa akin. Napasingap ang mga tao sa gilid ko nang huminto siya sa harapan ko.
Good morning po Sir Mateo. Gusto mo mag-VIP? Nauutal na tanong ni Aaron sa kanya. Hindi niya binalingan si Aaron at diretso lang ang tingin sa akin. I want to talk to my girlfriend. Namilog ang mata ko at napasingap si Jenny. What? Girlfriend? Paano si Sir? Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Kinakabahan ako. He smirked. Come on. Sinuko ako ni Jenny at nilakihan ng mata. Hindi ko alam kung ano ang susunod ko na sasabihin pero pinangunahan na kasi ako ng kaba at inis sa lalaki na sa harapan ko. Sir, mukhang nagkakamali yata kayo ng claim. Ito kasing friend ko, single na single yan at pinoporman siya ng boss namin. Patawa na paliwanag ni Jenny pero ramdam ko ang kaba sa kanyang boses. Pinopormahan ko rin siya. Aniya at matapang akong tiningnan. Kaya nga ako narito. Diyos ko, ang haba ng hair mo girl. Narinig kong bulong ni Aaron. Sinaman ko siya ng tingin. Hindi. Matapang kong pagtanggi at saka tinilikuran siya. Sumunod naman si Jenny sa akin at inaasar niya ako ngayon. Sabi ko na nga, mga big time, tili ni Jenny. Girl, ang ganda mo talaga. Maghahanap na talaga ako ng trabaho na makaiwas ako sa dalawang lalaki. Baka kung ano lang isipin ng anak ko kung ganun nga. Hindi ako dapat magpadalos-dalos. Hindi lang naman happiness ko rito ang hinahanap ko at happiness din ng anak ko. Kung noon, nagbo-boyfriend ako para for fun lang. Ngayon, nagbago ng isip ko. Magbo-boyfriend ako because I want to keep him. If he wanted to keep too. Hindi na laro para sa akin ang isang relasyon dahil maraming masasaktan. Nawalan ako ng gana, lalo na nang hindi pa umalis si Mateo. Nanatili lang siya sa restaurant. Todosin niya si Aaron sa akin, nalapitan ko pero umiling lang ako. Hindi siya basta-basta sumusuko. Yun na nga ang nalaman ko sa kaniya. Pero minsan ay hindi ko siya maintindihan. Sabi niya ay gusto niya ako pero may kasama siyang ibang babae. Ibig sabihin, hindi lang ako ang gusto niya. Marami kami. At sigurado ako na may kinama na rin siya. Imposibleng wala. Inopera niya nga ako pero tinanggihan ko. Nang pumayag ako ay hindi natuloy dahil na guilty siya at ayaw niya ng isang beses lang. Wala akong plano sa kanya pero pilit tumatanggi nitong puso ko. Nagpuprotesta. Siguro nga attractive na ako sa kanya pero hindi pa malalim. Hindi pa gaano kahulog. Gusto ko lang naman na makalaya sa bitag at kapag pagbibigyan ko siya ay baka wala na akong kawala at posibleng masaktan pa ako. Kaya nang uwian ay diretso lang ang lakad ko. Hindi ko pinansin si Mateo na nakatayong malapit sa kotse niya. Hindi ko siya pinansin. Bumilis ang paghinga ko nang naramdaman ko na sumusunod siya sa akin. Pumikit ako at mas lalong binilisan. Tricia Madrigal. Isang tawag niya sa buong pangalan ko na nagpatigil ng mundo ko. Umawang ang labi ko at parang binagsakan ako ng lupa at langit. Paulit-ulit akong kumarap at unti-unting sumikip ang dibdib ko sa narinig. Paano niya nalaman ang buo kong pangalan? Nanatili lang ako nakatayo habang siya unti-unting humahakbang patungo sa akin. Hindi ko man kita pero binasi ko ang kanyang mga yapak at paghinga. Tricia, singhap niya. Don't call me that. Galit kong sabi at saka humarap sa kanya. Malambot ang kanyang tingin sa akin at nanibaguhan ako. Ano? Iniimbestigahan mo ba ako? Singhal ko sa kanya. You have no right to do that. Mas lalo lang kitang iiwasan. Humakbang siya ng isang beses. I just know your name. Aniya at tiningnan ako ng mariin. At bakit ayaw mong tawagin kita sa pangalan mo? It suits you and I like calling you that. Humakbang ako paatras sa kanya. Don't bother me again. Sasagutin mo na ba ang insect na iyon? Kaya mo ako tinutulak palayo? Tanong niya sa akin. Hindi. At wala akong balak sagutin o mag-date ng lalaki. Mariin kong sambit sa kanya. I just want a peaceful life
At makukuha ko lang iyon kapag tinigilan mo na ako. He chuckled and he laughed sarcastically. You think you can get rid of me? Kumunot ang noo ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Nang tuluyan siya nakalapit sa akin, ay inabot niyang pisngi ko at hinaplos ito. Tumingin siya sa mata ko. You can get rid of me, Krisha Madrigal. Hindi nawala sa isip ko si Mateo. Hanggang sa bahay ay naiisip ko siya at ang kanyang mga pinagsasabi. Sobra akong nagulat nang nalaman niya ang buong pangalan ko. Mommy, are you okay? You look sad. Lumapit ang anak ko sa akin at saka umupo sa tabi ko. I am here, Mommy. Ngumuso ako sa kaniyakap ang aking anak. I am not sad. Sambit ko sabay kurot sa kanyang pisngi. Pagod lang ako sa work, anak. But you brought a bunch of flowers, Mommy. Malambing na sambit ni Elizabeth. May nagbigay ba ng gift sa'yo, Mommy? Bumuntong hininga ako. Binigay lang yan ng boss ko, anak. Mas napunta sa akin ang atensyon ng anak ko. The chocolate guy? She gasped. He wants to be your boyfriend? Hindi ako sumagot. Nalilito na ako. Nahihiya akong tanggihan si Mr. Wang. Hindi naman ako ganito dati. Wala naman akong paki kahit tanggihan ko. Pero ngayon, ewan, nakakapanibago. Anak, Mommy, I don't like him for you. Nahihiyang pag-amin niya at umiwas ng tingin sa akin. Sana lumaki agad ako, Mommy. Bigla akong nalungkot sa sinabi ng anak ko. Bakit naman, anak? Para po makapag-work na ako like you, aniya sa akin. Ngumuso ako at saka sinupo ang kanyang pisngi. But I want you to grow slower so I could still embrace you, anak. Alam mo naman na halos wala na akong time sa iyo. Suminghap siya. But you are the best mommy in the world, Mommy. Parang may humaplos sa puso ko nang sinabi niya iyon sa harapan ko mismo. Sapat na ang anak ko sa mga kaligayahan ko. Ang totoo ay hindi na ako naghahanap ng lalaki sa buhay ko. But Mateo, ginulo niya ang isip at puso ko. Hinuhos my name at hindi na ako magtataka kung malalaman niya na anak ako ng isa sa mga senador na nakatira sa San Isidro. He's rich. Hindi ko alam kung bakit siya humantong sa pag-research sa akin. Wala naman talaga siya makukuha. Kaya kinabukasan ay nakapagdesisyon na ako na maghanap ng ibang trabaho. At gusto ko na lumayo sa gulo. May nalaman ako. Waitress daw ang kailangan para sa resto ng hotel. Wala naman nakalagay na educational level. Maganda ka naman. Matangkad at ang galing mo mag-English. Ani Nanay Flora sa akin kinabukasan na nagtanong ako sa kanya. Hindi ako pumasok sa aking trabaho. Siguro napapansin na nila na palaging wala ako, pero ayoko na talagang pumasok. Hahanap na lang ako ng ibang trabaho. Talaga po? Tumango si Nanay Flora sabay bigay sa akin ng isang papel. Naibaba ko ang tingin ko rito at agad kong sinave yung contact number. Salamat po, Nanay Flora. Binalingan ko ang anak ko. Aalis muna si Mami mamaya, ha? May pupuntahan lang ako. Saan po, Mami? Inangat ko ang papel na bigay ni Nanay Flora. Dito, anak. Mag-i-inquire lang ako dito. Aalis ka na po sa work, Mami? Malungkot akong tumango. Mami, I hope kapag may trabaho ka na ay pwede na akong isama. Bigla akong nalungkot. Magtatanong na lang siguro ako ng ibang opportunity bukod sa waitress. Yung pwede lang na may anak na kasama. Sasama ka ba sa akin, anak? Tanong ko sa kanya. Umawang ang labi ng anak ko at namilog ang kanyang mata. Isasama mo ko, Mami? Tumango ako sa kanya sabay tingin sa orasan. Oo naman, anak. Bakit naman hindi? Mag-i-inquire lang naman ako. Tapos kakain tayo ng favorite mo na chicken. Yehey! Pumalakpak ang anak ko at nagmamadaling pumasok sa kwarto namin para siguro maligo at magbihis na. Napailing na lamang ako at bumuntong hininga. Good morning, guard. Bati ko sa guard na mukhang inaantok pa dahil humihikab. Nasa Valentino Building na ako.
matayog at sobrang ganda ng disenyo. Marami raw opportunities dito kaya magtatanong na lang ako siguro. Natauhan ng guard nang kinaway ko ang kamay ko malapit sa mata niya. Sorry po ma'am. Tumayo siya ng maayos at saka kumurap-kurap. Ano po may paglilingkod ko sa inyo ma'am? Pwede ko bang malaman kung saan floor ito? Ipinakita ko sa kanya ang dala kong papel. Hawak-hawak ko ang anak ko sa kamay habang may dala siyang teddy bear. Hindi yata makalis ng bahay ang anak ko kapag wala siyang dala. Sa third floor po iyan ma'am, sabi ng guard at ibinalik sa akin ng papel. Sige po, salamat. Akmang-hakbang na sana kami ng anak ko pero bigla niya kaming hinarangan. Nagtataka ako bago siya binalingan. Bakit po? Ma'am, hindi po pwede ang bata sa loob. Aniya sabay baling sa anak ko. Kumunot ang noo ko. And why? Iyon po kasi ang nasa protocol ma'am. Kinagat ko ang pangibabang labi ko. Hindi ko iwanan ang anak ko. Kung hindi pala pwede ang bata, edi hindi pala para sa akin ang opportunity na ito. Ma'am, kinalapit ako ni Elizabeth. Uwi na lang pala tayo. O hindi, balik ka dito. Balik ka dito mami kapag nahatid mo na ako pa uwi. Bumuntong hininga ako. Okay. Sorry anak ha. Tatalikod na sana kami pero isang mapang-utos na boses ang nagpatigil sa amin. Let them in. Hindi mo ito building para gumawa ng ganong protocol. Napasingap ako. Nang binalingan ko ito ay madilim na tingin ni Mateo ang sumalubong sa akin. Umawang ang labi ko at agad umiwas ng tingin. Nanginig naman sa takot ang guard at nanghingi ng paumanhin. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang kaawaan o kaya pagdudahan dahil sa gawa-gawa niyang protocol. Hello po. Thank you po. Sa maliit na boses ni Elizabeth. Hindi na ako makatingin sa kanya. Hi little one. Suminghap ako na nagsuwat si Mateo sa harap ng anak ko. Kita ko ang kakaibang liwanag sa kanyang mata na para bang hindi ko maintindihan. Pilit ko na lamang iyong binaliwala. Naka-business suit siya at mukhang may meeting dito. Sumulyap siya sa akin saglit bago niya binalingan muli ang inosente kong anak. What's your name? I'm Elizabeth Madrigal po. Thank you for saving us po. Umawang ang labi ko. You're welcome. I know your mom. Bumaling muli si Mateo sa akin at saka tumayo. Saan kayo? Hindi ko siya sinagot at saka umiwas lang ng tingin. Mommy wants to find a new job. Si Elizabeth ang sumagot. Ayaw na niya sa kanyang trabaho. Umawang saglit ang labi ni Mateo. Pero kalaunan ay napalitan ito ng ngiti. Bigla akong kinabahan sa kanyang reaksyon. Alright, he chuckled. Hindi man lang nagbana sa iyo ang anak mo. Sinamaan ko siya ng tingin at humigpit ang hawak ko sa kamay ng anak ko. Bumilis ang paghinga ko at kung hindi lang siya tinawag ng isang matandang lalaki ay baka hindi siya alis. Nakahinga ako ng maluwag nang nakaalis na siya. Mommy, sino siya? He looks nice. Hindi ko na lang pinansin ang anak ko at tinirapan ang security guard bago pumasok sa loob ng building. Waitress? Kurap-kurap na tanong sa akin ng babae nang nag-inquire ako. Interesado naman akong tumango. I have an experience po. Iha? Ayaw mo mag-modeling? Putol niya sa akin. Kumunot ang noo ko. Ano po? Pinasadahan niya ako ng tingin. Nakatayo ako sa harap ng desk habang ang anak ko ay nakaupo sa sopa. The lady looks nice. Hindi niya naman pinagbuwala ang anak ko. Maganda ka. Matangkad. Actually, kayo ng anak mo. We're actually looking for a model right now. Kaya katakanta na waitress ang hinahanap mo. Malaki ang sahod ng model dito, lalo na sa new clothing products. Huminga ako ng malalim. Kung magmumodel ako, makikilala ko ng lahat at mas makikita ako ni mommy at daddy. Pasensya na po, pero waitress po ang gusto kong mag-inquire. Pagpilit ko sa kanya.
Ngumuso siya at dismayado akong tiningnan. Pero kalaunan ay tumango siya at saka kinuha ang folder sa gilid. Sumulyap pa siya ng ilang beses sa akin bago nagdial ng telepono. Huminga ako ng malalim at saka bumalik muna sa tabi ng anak ko. "Yes sir." Bumaling sa akin ng babae. Opo, narito po." "Okay po sir." Nang ibaba niya ang tawag ay bumuntong hininga siya at saka kami binalingan. "Mom, Mr. Mateo is requesting for you and your daughter." Kumunot ang noo ko. "Si Mateo?" Wala na akong magawa kundi ang tumango. Bagsak ang balikat ko na lumabas ng opisina. Niwan lamang ako nakuha na sagot. Marahan kong hinila ang anak ko. Hindi ako makikipagkita kay Mateo. Bahala siya sa buhay niya. "Mommy, uuwi na ba tayo?" Tanong niya ulit nang hindi ko sinagot ang kanyang tanong. "Kain muna tayo ng chicken, Mommy." Tumigil ako sa paglalakad at saka binalingan ang anak ko. Hinaplos ko ang kanyang buhok at saka agad akong tumango. "Sige anak." "Trisha." Napasingap ako nang marinig ko ang boses ni Mateo. Simula na nalaman niya ang pangalan ko, Trisha na ang tinatawag niya sa akin at hindi ko yun gusto. "Hi po," kaway ni Elizabeth. "Kakain po kami ng chicken. Gusto niyo po sumama?" Namilog ang mata ko at gulat na binalingan ang anak ko. Narinig ko na mahinang tumawa si Mateo na makita niya ang gulat na reaksyon ko. Binalingan ko siya at saka sinaman siya ng tingin. Hindi ko pa rin makalimutan na may kasama siyang babae. "Anak, hindi na. Pangdalawang pera ang dala ko." "Alright." Napasingap ako. The little boss invited me, so I have to say yes. Mateo smirked at me. At ako na magbabayad sa kakainin natin. "Talaga?" "Yup." Saglit na tumuon ang mukha ni Mateo sa akin. Hindi ko na lang siya tiningnan at saka hinila na ang anak ko. Wala na akong magawa nang sumunod siya sa amin. Mabilis ang naging hakbang ko habang nakalabas na kami sa loob ng building. Bilis-bilis pa rin ang pagtibok ng puso ko, lalo na alam ko na nasunod sa amin si Mateo. Minsan ay nalalayo siya sa amin dahil naharangan siya ng mga kapareho niyang businessman upang sana ay makipag-usap. Masayang masaya ang anak ko. Hindi ko maintindihan kung bakit magana ang loob ni Mateo sa kaniya. "Mommy, siya po yata yung guy na kausap ko sa phone. Pareho po sila ng voice eh." Nakatinga lang sambit ni Elizabeth sa akin habang kami nag-aantay ng masasakyan. Sa gilid ng mata ko ay nakita ko si Mateo. Siya lang mag-isa at wala na mga alipores niya. Wala rin siyang babae. Nasa na kaya iyon? Tapos na ba sila nun? "Hi po," si Elizabeth. "Saan kayo kakain?" Tanong ni Mateo pero nasa akin ang tingin. Napalunok ako at pilit na hindi siya tingnan. Sa Jollibee po. I like it kasi." Sagot ni Elizabeth. Alright. But you have to go first. Maghihintay pa po kami ng taxi." Mahinhin ngunit magalang ng pagkasambit ni Elizabeth. Mapili si Elizabeth sa mga tao. Kaya ako hindi maintindihan kung bakit mas gusto niya makausap ang lalaking ito kaysa sa boss ko. Na kahit ako ay nahihiyang tanggihan iyon. Ang lalaking iyon ay harap-harapan kong tinatanggihan. "I have a car. You want to ride?" Napasingap si Elizabeth at saka tumingala sa akin. Napatingin naman ako sa kanya. "Mommy, he said he has a car." Magiliw niyang sabi. Pumikit ako bago ko kinausap ang anak. "Anak, first time niyo lang magkita. He's still a stranger." Lumukot ang mukha ni Mateo nang binalingan ko siya. Hindi ko na lang siya pinansin at nang nakita na paparating na taxi ay kaagad ko itong pinara. Alam naman siguro ni Mateo kung saan kami tutungo. Hindi ko na dapat sasabihan pa. "Mommy, ang tagal naman po niyang dumating." Balungkot na sambit ng anak ko. Ito na ang inaasahan ko.
Hindi talaga tutupad sa pangako ang lalaking iyon. Hinawakan ko ang mukha ng anak ko at ngumiti sa kanya. He is a stranger, Elizabeth. Huwag kang malungkot. Bibilan kita ng maraming chicken. Just don't be sad, anak, okay? Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Malungkot na tumango ang anak ko at bumaling sa glass wall. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Naligaw ba siya? Imposible naman. One way lang naman ang Jollibee. Hindi yun maliligaw. Sadyang clown lang siya. Nang nakarating kasi kami, ay excited si Elizabeth. She said na grateful daw siya sa ginawa ni stranger kasi nakapasok kami sa building and she wants to treat him with her cute smiles. Pero ilang minuto ay kumukulo na ang tiyan ko. Walang Mateo na dumating. Anak, I think we should eat na. I'm sorry, I'm late. Umawang ang labi ko na tumambad sa harapan ko si Mateo na hinihingal. Gulong-gulo ang kanyang bangs at pawis na pawis siya. Saglit siyang tumingin sa akin at saka binalingan ng anak ko na ngayon ay nakangiti na. Okay lang po. Umirap ako at saka umupo sa aking inupuan. Dalawa lang in order ko. Mag-order ka mag-isa. Ngumiti si Mateo sa akin. Alright, Trisha. I glared at him. Don't you dare call me that. Nag-angat siya ng kilay at saka inigting ang kanyang panga. Bakit, Trisha? May naalala ka ba? Napasingap ako at gulat na gulat siyang tiningnan. She shrugged her shoulder at saka tumango. O-order lang ako. Tulala pa rin ako kahit nakalayo na si Mateo. Bakit ba niya sinasabi yun sa akin? Marami na ba siyang nalalaman? Ayaw kong tawagin sa kumpletong pangalan maliban kay Michelle dahil naalala ko ang lalaking iyon. Kasi pag binabanggit iyon ay naalala ko ang lalaking gumamit sa akin. Hindi ko lubos makilala ang mukha niya dahil lasing ako noon. Nang pumikit ako para pakalmahin ang sarili ko ay naalala ko na naman ang nakaraan sa akin. Mommy, are you alright? Napakurap-kurap ako at saka tiningnan ng anak ko. Bakit sa lahat ng oras na maalala ko iyon ay ngayon pa? Lalo na ngayong pagbalik ko ay nakahoodie na si Mateo. Umawang ang labi ko. Hindi ko alam kung kailan siya nagbihis. Napakurap-kurap ako at naalala ko ang lalaki sa kanya. Nang tumingin si Mateo sa akin ay nag-iwas ako ng tingin. Hindi pwede. Magkaiba sila. Tahimik lang ako habang masaya nag-uusap ang anak ko at si Mateo. Hindi ko rin siya matingnan dahil sa bagong aterniya. Naalala ko sa kanya ang lalaki at naiinis ako. Kailangan ba talaga niya mag-hood? O sadyang coincidence lang? Halos hindi ko nakanagatan ang fried chicken sa harapan ko dahil marami akong katanungan. What's your name? Tanong ni Elizabeth kay Mateo. Nanatili lang akong nakayuko na tahimik na nakikinig sa kanila. You can call me Tito Mateo. Tito Mateo? Ako naman po si Elizabeth. 3 years old na po ako. Magalang na sambit ni Elizabeth. And right beside me is my mommy Trisha. Kinagat ko ang pangibabang labi ko. Thank you for saving us kanina po. Ayoko po kasi na masad si mommy. I don't want her to be sad too. Makahulog ang sambit ni Mateo. Napalunok ako at saka ginalo ko na lang yung fries at isinawsaw sa sundae. Tito, do you like my mommy? Tanong ni Elizabeth na nagpakuha ng atensyon ko. Nag-angat ako ng tingin kay Mateo bago kay Elizabeth na hindi man lang ginagalaw ang kanyang pagkain. Umayos ako ng upo at saka umusog na kaunti. Anak, kumain ka na. Uuwi na tayo pagkatapos. Sabi ko sabay balik sa aking pagkain. Okay po, mami. Hindi ako makakain ng maayos. Kanina pa kasi titig ng titig si Mateo sa akin at pinagmamasdan pa yata na kumain ako. I get it. Siguro gusto niyang makuha ang loob ng anak ko. I get it. I totally get it. Wala po nahanap ng work si mami sa building na iyon. Ngumuso si Elizabeth at kumagat sa fried chicken.
Baka masasad na naman si Mommy. Ayaw niya kasi sa work niya. Umigting ang panga ni Mateo at bumaling sa akin. "Did that guy bothers you?" Sabi niya sa seryosong boses. "You can tell me. You are both bothering me." Malamig kong sambit sabay tingin sa kanyang mata. Bigla akong nag-guilty kaya kagad ako umiwas ng tingin. Tumikhim naman siya at saka itinuon ang pansin sa anak ko na mukhang namamangha yata sa kanya. Hindi na ako magtataka na baka bukang bibig na ito ni Elizabeth pagka-uwi namin. Bumuntong hininga na lamang ako at saka ginalo ko na ang pagkain ko. Nang matapos kaming kumain ay lumabas na kami. Nasa likuran pa rin si Mateo at hindi ko alam kung hanggang saan siya kami susundan. "Uuwi na ba kayo?" He asked from behind. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy lang ako sa aking paglalakad. "Trisha, I can offer you a job." Natigilan ako sa paglalakad at saka napabuntong hininga. "Salamat, pero kaya ko ng sarili ko." At hinila ko na si Elizabeth hanggang sa makalayo na kami. Tulad nga ng hula ko, todo kwento si Elizabeth kay Nanay Flora tungkol kay Mateo. Halos hindi na ako nakapag-concentrate sa pag-scroll sa Facebook dahil sa kanyang galak na boses. "Aba, sino ba yung Mateo na iyan? At masayang masaya kaya ta, iha. He saved us." Pagpapatuloy na kwento ni Elizabeth, "And he told me he likes Mommy." Napasinghap ako. Naibaling naman ni Nanay Flora ang kanyang tingin sa akin. "Marangal ba itong si Mateo, iha? At masayang masaya ang batang ito? Wala namang mali kung mag-boyfriend ka. Mukhang tanggap naman ang anak mo." Kinagat ko ang pangibabang labi ko. Hindi nila kasi ako maintindihan. Ang lalaking iyon, alam ko na may expiration ako sa kanya. I mean, hindi pang forever. Sa tindig pa naman ng lalaking iyon, alam ko na sa una lang siya magaling at iiwan din ako kapag nagsawa siya. Gusto ko na siya. Hindi ko na kayang ipagkaila iyon at natatakot ako na baka lumalim iyon. Kapag lalalim ito, baka hindi na ako makaahon. Ako pa rin ang masasaktan sa huli. Pangalawang beses ko na rin na nakita siyang may kasamang babae. Maniniwala pa ba ako na seryoso siya sa akin? He's very neat and we have the same eye shape. Parang magkamukha nga po kami eh. Kwento ng anak ko kay Nanay Flora. Namilog ang mata ko dahil sa aking narinig at naibaling ang titig kay Elizabeth. Hindi ko alam pero bigla akong kinabahan. Bakit ko ba naalala ang lalaking iyon kay Mateo?